Mga kaboses, welcome po dito sa ating YouTube channel, and for today's video, mga kaboses, no, pag-uusapan natin, no, isang napakalungkot po, no, na balita, mga kaboses, dahil ang bahay po ni former President Rodrigo Roa Duterte ay binibenta na po ngayon, no, mga kaboses. For sale na po ang residential house ni former President Rodrigo Roa Duterte. At mismong common law wife po, no? Confirm na po ito. Kasi nung una hindi tayo naniwala, mga kaboss, kasi akala natin na fake news lang, no? Yung balitang ito, mga kabosses. Pero mismo hong common law wife na ni former President Duterte, na si Hanelet Avancenia po, mga kabosses, ang nagkumpirma po, no, nito po na binibenta na po ngayon nila ang kanilang bahay, mga kaboses, na doon po sa Davao City, no. Sa nasabi hong interview, mga kaboses, sinabi ho ni Hanelet Avancenia na napagdesisyonan raw ho nila ng kanilang pamilya na ibenta itong lumang bahay, no, ang nitong bahay po ni former President Rodrigo Roa Duterte dahil po sa ilan raw pong rason. So marami po tayong reason na tinitingnan dito ngayon, mga kaboses. Ayon po kasi kay Avancenia, no, ni Hanelet, mga kaboses, "It hurts in my chest every time I go inside. I'm the only one going in there. There are 4 maids but no boss. We abandoned it after what happened. I cannot sleep there anymore because the lawyers asked us to install a CCTV even inside the bedroom." Mga kaboses, yan po ang sinabi ni Hanelet. Dahil po dyan, mga kaboses, marami po ang mga supporters rin po, no? Mga DDS supporters, mga kaboses, ni dating Presidente Duterte ang nadismaya, mga kaboses, lalo na po na nasanay na po yung mga supporters ni PRRD, mga kaboses, na pumunta doon sa bahay at bumisita po, no? Kasi kilalang kilala ng bahay na ito kasi noon pa po, no, si former President Duterte nung siya po'y presidente at nung siya po'y mayor pa, no, mga kaboses, ng Davao City, ang dami pong taong pumipila dyan, no? Welcome po lahat ng tao dyan, mga kaboses. Kahit nung presidente na siya, open na open po yan sa publiko. At during Christmas po, talagang dinadayo po yan ang bahay ni former President Duterte dahil marami po, no, ang nanghihingi ng regalo. At lalo na po itong mga Davaoenos, mga kaboses. Grabe po yung ibinibigay, no, na ni former President Rodrigo Roa Duterte, mga kabos, ng pagpansin, no? Grabe po yung binigay na pansin ni former President Duterte noon, lalo na po sa Davaoeno. No, makikita po talaga natin kung gaano niya po kamahal yung Davao, mga kabos. Kaya nga ho, hindi po napigilan nito pong mga supporters, no, mga kaboses, na madismaya dahil sanay na po sila na bumisita. Kahit nga nung inaresto si former President Duterte, marami pa rin po ang bumibisita, lalo na po, no, na binabantayan po nila dahil po sa seguridad. Kasi meron po kasing mga sabi-sabi noon, no, mga kabos, na ayon po sa PNP ay fake news yung i-raid daw po yung bahay ni former President Duterte, no? Kasi marami po nagsilabasa ng mga information na posible kasi daw po yun, no? Aligasyon lang po yan, no? Kaya po yung mga tao ay pumunta, mga kaboses, nagtipon-tipon doon sa labas ng bahay ni former President Duterte para depensahan at protektahan yung ancestral house, no, o yung residential house ni former President Duterte. Makikita po natin, napakasimpleng bahay lamang po, no, ng presidente, mga kabos. Hindi po kagaya ng mga bahay ng mga politiko ngayon, mga kaboses, na sobrang gara, no? Ang gagara ng mga bahay. Ito, simpleng-simple lang, mga kabos, nakatira sa subdivision. So siguro, mga kaboses, dahil sa reason ni Hanelet, no, based sa kanya pong reason, emotionally, mga kaboses, naging reason, emotional, at syempre sa seguridad rin siguro, mga kaboses. Kasi sinabi niya dito, "It hurts in my chest every time I go inside."
hanggang ngayon po ay nasasaktan pa rin ang pamilya Duterte, no, sa ginawa ng administrasyong ito ngayon, mga kaboses, na hinayaan lang na maaresto ng banyagang ng mga banyaga, mga kaboses, lalo po ng ICC, no? Hindi pa po matanggap ni Hanilet at ng pamilya nila, mga kaboses, na hanggang ngayon ay kasi ano maiisip mo talaga o mareremember mo talaga, mga kaboses, yung inyong mga moments dyan sa bahay na yan. Kasi dyan lang po si Presidente Duterte. Minsan nga, nung presidente siya ay dito, umuwi pa rin siya sa bahay, mga kaboses. Kasi napaka-paboritong tambayan niya po itong bahay po nila, o saan po noon ay napakasaya, mga kaboses, kasama ang pamilya, sila Kitty, no, at may iba pa pong mga kasamahan nila sa loob ng bahay, mga kaboses. Ang bahay na dating puno po ng saya, no, mga kabos, ngayon puno na po, no, ng ito pong lungkot, mga kaboses. So siguro, no, meron ring tama rin ang desisyon ni Hanilet, mga kaboses, na ibenta ito. Kasi nga wala namang magamit at siyempre delikado rin, mga kaboses. Naabandona na siya mula po nung pagka-aresto kay former President Duterte, mga kaboses. Lalo na po, hindi na po kasi sila makatulog doon kasi nga ho sa seguridad. Kasi yung mga abogado po, mga kaboses, ay in-advise sa kanila na maglagay ng CCTV kahit pati kwartos, wala ng privacy, mga kaboses. Ganyan po kadelikado, no? At syempre siguro, mga kaboses, seguridad na rin, no, ng mga kapitbahay kasi na dadamay na sila, mga kaboses, sa ingay, no, nadidisturbo na, mga kaboses, dahil po sa kontrobersya na ginagawa, mga kaboses, o nilalabas po ng administrasyong ito, mga kaboses. So ngayon, yung iba naman po ay talaga pong nalulungkot kasi po ito po ay historical na bahay at marami po nagsasabi, mga kaboses, na sayang, no? Baka pwedeng bilhin na lang ng government at gawing museum, mga kaboses, o historical site, tourist site, mga kaboses, kasi gaya po doon sa mga bahay nila Marcos noon, no? 'Di ba? Binibisita at dinadarayo ng mga supporters nila, mga kaboses. Kasi ginawa talagang tourist spot, no? Ito sana makuha ito ng mga pribadong sektor, mga kaboses, ng private tao, no? Makuha ito, mabili ito, mga kaboses, ng mga matitino, at sana wala pong mabago, no, sa loob, struktura, mga kaboses, kasi napaka ano talaga napaka ano talaga nito, mga kaboses, napaka-importanteng lugar ito, no, para sa mga supporters si PRRD at lalo na po kay FPRRD, mga kaboses. Sana po yung ma-preserve, no? Diyan na po si PRRD natutulog, kumakain, mga kaboses. Sana po yung ma-preserve, no, ng susunod. Ito magandang ano ito, no, kung sakaling gobyerno na ang bibili ng Davao City, mga kaboses, at gawin na lang yung ano, no, i-public na lang yan. Pero yun nga, disturbo nga sa mga tao, pero sana bigyan na lang ng ano, no, ng security. Iwan ko kung anong pwedeng gawin dyan, mga kaboses, para ma-preserve talaga yan pong bahay ni former President Rodrigo Roa Duterte. Nakakalungkot pero nangyari na talaga no, nangyayari talaga ito, mga kaboses, dahil po sa wala na pong magawa kasi nakuha na si former President Duterte noon at tanging ano na lang, mga kaboses, no, tanging yung hinahawakan lang nila ngayon ay sana mapabilis ang hearing doon sa ICC para makalaban na si former President Duterte doon, mapatunayang wala siyang kasalanan, mga kaboses, at upang masagot niya ang mga aligasyon sa kanya, no, at masagot niya, mga kaboses, at upang makauwi na siya dito sa ating bansang Pilipinas, mga kaboses. Ang bahay na po ito, wala naman pong binigay na selling price, no, sa bahay, mga kaboses, ngunit meron pong numero
no? Sasabihin ko na, i-broadcast ko na lang baka kasi dito sa mga nakikinig sa atin ngayon, mga kaboses, o sa mga nanonood, no, sa atin sa ating YouTube channel, mga kaboses, ay meron pong kursonada, mga kaboses. 0998, no, sa mga interesado po na mga buyers, please contact po, mga kaboses, 0998 585 1744, mga kaboses. Yan po ang number ng kukontakin ninyo, mga kaboses. Samantala, mga kaboses, parang nasa 8 million raw yan, no? Pataas, depende ho sa laki ng lote at bahay, mga kaboses, no? Kontakin nyo lang po yung pangalan, number na yon, mga kaboses, upang makonekta kayo, just in case interested kayo, mga kaboses. Alright, maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga kaboses. Please subscribe, like, and share po sa atin pong YouTube channel, sa atin pong video ngayong araw, mga kaboses. At kung para po sa marami pa pong update, no, sa mga nangyayari sa ating bayan, mga kaboses, please subscribe, like, and share, at click the notification bell po, mga kaboses, para notified po kayo sa lahat po ng kaganapan ng ating pong bayan, mga kaboses. God bless po sa inyong lahat. Ako po si Kaboses Vince at ito po ang Standpoint Analysis. God bless po sa inyong lahat, mga kaboses, and bye-bye.